hindi talaga natin maiwasan na medyo minsan masungit tayo or wala tayo sa mood. Hello everyone! Welcome back again to my channel. Guess where? Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana. So for today's video ay may share lang naman ako sa inyo kasi may nag-message sa akin sa Facebook Messenger. Sabi niya kasi is paano daw padamihin yung customers. So ngayon, i-share ko lang din naman sa inyo para aware kayo at saka ma-share ko din sa inyo yung sari-sari store business tips na na-experience ko para sa akin is effective. Ayan. So ngayon, bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa sa ating topic, well, hello sa aking mga subscriber, lalo-lalo na sa aking mga new subscribers sa aking YouTube channel. Hello sa inyo. Well, anyway, tingnan ko lang din next time. Baka isa-shoutout ko kayo. And then, sa aking mga viewers. Ayan. Hello sa aking mga viewers. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please to subscribe to my YouTube channel and then click the bell button para ma-notified ka in every videos that I uploaded, especially sa ating mga sari-sari store business tips na aking na-upload. Ayan. So ngayon, ang topic natin is paano padamihin ang customer ng iyong sari-sari store. Well, anyway, ito lamang po yung sinishare ko sa inyo based on my experience at saka sa aking mga na-observe, okay? Alam niyo naman, sharing is caring and sharing is loving. Kaya i-share ko din sa inyo. Ayan. Number 1 is dapat mura yung mga paninda mo. Yan. So, kung murang paninda mo, of course, kahit piso pa yan yung diferensya sa ibang store ng mga presyuhan mo dyan, eh yung mga customer ay talagang pupunta sa'yo. Kasi mura yung paninda mo. 8%, 10%, 15%, 20%. Ayan, depende sa item. Basta mura lang. Para mga, especially yung mga fast moving. Ayan. Yung mga customer mo ay talagang pupunta sa'yo. Lalo-lalo na yung mga kapitbahay mo, mga chismosa na mahilig mag-compare ng mga presyo. Ayan. So, number 1, paano padamihin ang mga customer mo sa iyong sari-sari store business is mura yung paninda. Ayan. So, number 2 is magbukas ng maaga. Okay. Bukas ng maaga, mag-close ng late. Okay. Let's say for example, yung opening time niya is 5 AM or diba kaya or 6 AM tapos mag-close kayo ng 9 PM or 10 PM. Depende sa inyo. Basta bukas at magbukas kayo ng maaga at saka mag-close kayo ng late. Ayan. Ang tendency kasi or ang advantage if magbukas kayo ng maaga is lalong-lalo na sa mga customers na maaga papasok sa kanilang trabaho is pupunta sila sa inyo. Yung tindahan doon sila bibili kasi maaga kayo magbukas. At saka kung late ka rin mag-close, yung mga customers din naman na late bag out sa kanilang work, sa inyo pa rin pupunta kasi nga open pa kayo kahit medyo late na nasa gabi. Ayan. Bibili sa'yo lalong-lalo na pag maaga ka magbukas is yung mga customer na bibili ng mga basic needs, yung mga itlog, especially yung mga pagkain or yung mga pangulam every morning, mga condiments, ayan, basic needs like mga toiletries, ganyan. And then, sa gabi naman, yung mga customers na late na mag-out sa kanilang work, yung bibili nila sa'yo is yung mga canned goods, yung easy to cook na mga pagkain, especially mga frozen foods, ayan. At saka mga itlog na din para pang-ulam nila, ayan. Especially yung mga sabon, kasi maglalaba pa yan ng uniform, ayan. Okay, next, number 3, sari-sari store tips, paano padamihin ang iyong customer is kumpletuhin dapat ang inyong paninda. Yan. Kumpletuhin dapat ang paninda. Advantage kasi pag kumpleto ang iyong paninda, yung customers mo is hindi na pupunta sa ibang tindahan para bumili. Kasi nga, kumpleto na sa'yo. Yung mga pangangailangan nila is nasa tindahan mo na. Especially yung mga basic needs nila. O diba kaya yung mga dog, ayan, mga basic needs, especially toiletries, mga sabon, at saka yung mga over-the-counter na mga medicine and mga frozen foods. So, number 4 tips is dapat mabilis kang kumilos at mabilis kang mag-serve. Ayan.
So, kung mabilis kang mag-serve at saka mabilis kang kumilos para mabigay yung mga paninda na binibili na yung mga customer, is talagang pupunta sila sa'yo kasi hindi na nila kailangan na maghintay pa ng matagal para lang ma-serve yung mga pangangailangan nila. Okay, number 5 tips is iwasan lagi na walang tao sa iyong tindahan. Kaya dapat talaga, kung sari-sari store owner, dapat talaga nandyan ka lagi sa iyong tindahan. Iwasan na walang tao lagi sa iyong tindahan, lalong-lalo na at pag may customer na gustong bumili. Kasi, ang tendency niyan, pag hindi nila nakita yung may-ari, tapos lagi silang nagsisabi ng tao po, tapos walang sumasagot, ang tendency niya, pupunta sila sa ibang tindahan. Doon na sila bibili sa ibang tindahan kasi nga walang lagi yung tao sa iyong tindahan. Okay, iwasan natin yun ha. Okay, number 6, sari-sari store business tips kung paano paramihin yung customer is dapat marunong ka makisama sa iyong mga customer, approachable ka at friendly. In other term or in short, good customer service. Ayan. Hindi talaga natin maiwasan na medyo minsan masungit tayo or wala tayo sa mood. Pero dapat talaga iwasan natin yun, no? Kasi nga, dapat friendly tayo sa ating mga customer. Kasi pag friendly tayo, lalo-lalo na sa mga bata, is approachable tayo, madali tayong lapitan, at saka marunong tayo makisama. Yung mga customer natin is pabalik-balik sa atin. Kasi nga, marunong tayo makisama at mabait tayo sa ating mga customer. Ayan. Number 7 is maghanda lagi ng panukli. Ayan. So, ngayon kung ikaw ay lagi may handa na panukli, yung mga customer na, kahit 1,000 yung pesos nila at bibili sila sa iyong tindahan, alam nila mismo na may panukli ka at hindi na nila kailangan pupunta pa sa iyong tindahan or hindi na nila kailangan na maghanap pa ng panukli para makabili sila sa kanilang mga pangangailangan dyan sa iyong tindahan. Number 8 is dapat malinis ang iyong tindahan, lalong-lalo na sa harapan at lalong-lalo na kung naka-arrange ang iyong mga paninda. So, ganyan naman talaga dapat, no? Kung sino ba naman ang gaganahan bibili niyan kung madumi at magulo yung mga tindahan natin sa labas. Especially, yung mga paninda natin is nagkahalo-halo na, wala ng proper arrangement. Ayan. So, hindi magandang tingnan sa mata ng mga customers. So, dapat talaga is malinis at saka well-arranged yung ating mga paninda. Okay, number 9, last but not the least, paano padamihin ang mga customer ng ating sari-sari store business is makinig sa mga suggestion ng ating customers. In other terms, okay, makinig sa mga feedback ng ating customers. Yung tips na to ay isa ito sa mga factor kung bakit lumalago yung ating tindahan. If ever nakikinig tayo sa kanilang mga suggestions at saka mga feedback, nakakatulong ito sa pag-growth and development sa ating tindahan. Lalong-lalo na kung ang intention nila ay nakakapabuti sa ating tindahan. Kasi pag yung mga customer natin ay may dinidemand or sinasuggest, especially lalo na sa mga product na ating tinitinda, like for example, so nagsasuggest sila na magtitinda ka ng frozen foods kasi wala ka, dagdag or tulong na din yon sa ating income. Dagdag income para sa ating tindahan. So yun po yung 9 sari-sari store business tips kung paano padamihin ang ating mga customers sa ating tindahan. Okay, ayan. Thank you so much for watching, guys. Sana ay nakatulong itong aking mga sinasuggest o itong mga sinishare ko sa inyo. Well, ito rin naman po yung aking mga na-observe dito sa aking tindahan. Alam mo, pag yung mga business tips, yung mga sinasabi ko sa inyo, na-apply nyo sa inyong tindahan, I'm sure akong dadami ang inyong customer. At pag madami ang customer, malaki ang benta. Ayan. So that's it. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Sana ay may natutunan kayo. Sana ay ma-apply din ninyo. Thank you so much for watching and I'll see you in my next videos. Thank you sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. I'll see you in my next videos and bye! Gracias everyone!